Kita ba? Basta makita niya yung pag ayun, 98, 99. Yan. Bumababa na siya. Tingnan natin kung kaya niya isagad ng 0. Supposed to be hindi energy saver ang tawag dito kundi micro inverter. So may mas malalakas pa dito yung 1000 or 2000 watts na battery less. Ayan, so ang ginagamit ko dito ay yan, 200 watts na solar panel na Bosca, then kuminsan yan, yung 100 watts. Ito yung ginagamit ko. So far wala pa naman siyang mga micro crack. So diretso na tayo kasi malapit ng shading para matest natin yung maximum. So hindi po siya hindi po ang tawag dito energy saver kundi tinawag ko lang 'yon. Micro inverter po siya, yun Pa yung ginagamit nating bombilya guys ay incandescent talaga. 100 watts. Ayan siya, 100 watts. Firefly. Ayan. So meron tayong grid dito kasi priority meron tayong grid para mag-activate yung ating micro inverter. Pero bagong lahat ay i-connect muna natin. So ayan yung kanyang wire. Connect lang natin dito, madali lang guys, plug and play. Yan, nakailaw na siya. So ngayon wala pa yan. Wala pang output. Test muna natin to. I-prove natin na 100 watts. Check natin. Wala. Ano kasi to line 1, line 2. Dilim, grabe. So dahil hindi siya makita, tuklapin natin yung kanyang protective cover. Iyo. So sana makita for this time muna. Dito natin. Sus, gila, hindi pa rin makita. Okay, kahit papano nasisilip na natin yung kanyang display. Ayan. So pahirapan, 0 pa rin siya. Saksak na natin. Nasa 98. Babagsak yan kasi pag uminit na yung bombilya, magiging 92, 93. watts. Yung ibang mga detail di na natin makita kasi talagang nasa labas tayo. Okay, so ngayon ready na yung unit. Yan. Nagbi-blink yan eh. Ayun, nagbi-blink. So ngayon ay sasaksak na natin siya ngayon. Okay. Wala nang iba guys, yan papunta dun sa microinverter, then sa solar panel. So saksak natin yan. Titigan natin yung kanya yung kanya display. Kita ba? Basta makita niya yung pag ayun, 98, 99. Saksak na natin. Yan. Bumababa na siya. Tingnan natin kung kaya niya isagad ng 0. Ayan. 46. Wala kasi pahapon na. Pahapon na siya.
Yung pinang-test ko kasi na kaya niyang sinagad hanggang 0, sagad pa, parang buo pa ng husto, ay yung battery ng drill, 20 volt. So pag ganito kasi bumabagsak na pag ganito hapon na. So nasa 42 watts. Kita nyo ba? 44. Try natin bunutin. Yan, 99 watts ulit. Ayan. I-try kaya nating i-series. So ayan guys, naka-series na yung dalawang solar panel. Unidentical sila kasi nga 100 watts, 200 watts. Hindi po pwede hindi siya umilaw. So may maximum voltage siya. Nag-activate yung kanyang protect. Balik ko ulit. So ayan, activated na siya ulit. Ayan, isang solar lang. Yung iba kasi kaya hanggang 60, 50 hanggang 60. Ito kasi mababa. So try natin ulit isaksak. Yun o, 56, 55. Diba? Siguro kaya nito hanggang 24 volt. Hindi siyang lagyan ng MPPT charge controller. 50 watts. You know, sumasagad hanggang 48. Siguro pwede itong lagyan ng ano, ng MPPT charge controller, battery. Ayan, para mas maganda, mas hindi na sasayang ibang harvest. Nasa 44 watts na oh. From 100 watts na consumption niya, bumaba hanggang 44 watts. Eh, kitang-kita pala oh. Siguro pwedeng i-parallel. Yun nga lang kasi wala tayong pang-parallel. Para lumakas lang yung kanyang wattage, wag lang yung voltage. Pag tumaas kasi yung voltage, dun siya nagpa-protect, ayaw umandar. May kuryente ba? Ayos. So ganun lang guys, napakadaling wiring. Simpleng simple. Ito nga pwede ilagay mismo doon sa mismong railings eh. Ayan, naka-design siya for direct talaga. Yung iba talagang sa ilalim na ng solar. Kasi nga merong silicone sa loob. Kahit nababasa okay lang. Ito kasi parang hindi eh. So habang tumatagal ako dito, mas lalong bumababa yung kanyang wattage. Nasa 36 na 35. Ulitin natin siyang tanggalin. Tanggal na. Nasa 98. Dito natin isaksak. $36 watts na lang, from 100 watts to 36 watts. Boba. Ang disadvantage lang kasi nito, kahit lagyan mo ng battery or may feature siyang pwedeng lagyan ng battery, pag walang grid or walang kuryente ang poste, Meralco, wala din siyang output. So yun lang kasi ang downside niya. Ang purpose lang kasi ng mga grid tie inverter or micro inverter ay pabababain niya ang bayarin mo sa kuryente daytime. Pero kung supported siya ng battery kahit gabi, pwede, sumusupport siya. Yun nga lang ang talagang downside, kung walang grid, wala ding kuryente. Ito nyo yan guys, 100 watts yung ginagamit nating ilaw.
Ayan. How much more kung mas malaking unit yung ginamit natin na microinverter, di mas maganda pa. Tapos supported pa siya ng limiter. So kung naka-adapt kasi yan guys kung ilang watts yung ginagamit mo, tutumbasan din niya yung ipoproduce niya. Automatic siya. Ayan. So from 100 watts na consumption natin, pag maganda yung harvest natin, maganda yung araw, babagsak yung ating load. Makakatipid tayo ng kuryente. Imagine mo na, pag daytime, pag summer, pag ganito yung panahon, libre na yung daytime na kuryente mo. Basta't may grid. Ayan. Kailangan niya kasi ng support kung sakaling mabigat yung load mo at hindi kayang i-provide ng grid tie. Doon na magsusupport ang grid. Parang backup lang siya. Pero kung supported siya ng battery, diretso yan. Hanggat may laman yung battery mo, dire-diretso yan. Pero pag naubusan na yung battery mo, syempre, balik siya sa grid. Kung ilang watts yung kaya i-provide ng microinverter, yun lang yung kaya niya i-support. Yan ang legit na energy saver. Ngayon kagaya yan, wala ng kuryente, nagbi-blink na lang siya.